Ayun po, nagpapakain tayo dito ng ating PNC Grow X. Ang PNC Grow X po is para sa mga 3 months old to 6 months old. Yan. At higit sa lahat, premium yung pellets na ginamit dito, premium yung crack corn na ginamit dito, at My King's Vita Plus yan, kada 50 kilos, 2 pakete yung hinahalo natin. No, kaya napakaganda din po ng resulta dito sa mga manok natin. Mura dahil nga 32 pesos per kilo lang. Yan. So, malaking tipid kapag ito yung ginamit natin. Pag-uusapan po natin kung paano po pagandahin yung lahi or bloodline ng inyong linyadang manok, no? Ibig sabihin yan, ito mga manok natin, no? Ito lang po yung ating mga ibibreeds. Yan, paano mapaganda yung kanila or mapalaki yung kanilang bloodline at paano maiwasan yung mga reject. Yan. So, sa mga manok natin, no? Kapag may lumalabas na reject, dapat po alisin yan, no? Kasi para sa akin, business experience ko, no, sila po yung mga yung maliliit, sila po yung nagdadala ng mga maliliit na lahi or maliliit na lahi, no, sa genes nila. So dapat alisin yung mga maliliit na yon. And para po lumaki, no, every 3 to 6 months, no, iwasan natin yung inbreeding. Sa inbreeding, may disadvantages at advantages. Ang inbreeding po kasi, siya po yung nagmi-maintain ng bloodline, ng kulay, ng itsura ng mga manok natin. No? So, yun po yung purpose ng inbreeding. So, ginagamit po ito sa mga manok panabong, sa mga gumagawa ng mga fancy chickens. Pero for meat and egg production, hindi ko ina-advise yung inbreeding. So, dapat talaga magpalit tayo ng rooster. No? Yung mga anak, halimbawa, yung mga anak na nila sa susunod na mga generation, no? Aalisin na natin yung mga rooster. No? Kasi yun lang po yung malaking chance na may iwasan natin yung inbreeding sa pagpapalit ng mga rooster. So, halimbawa naman, sa bloodline ng inyong mga alagang manok, no, meron kayong gustong isaling bloodline. No? So, kapag ganun, doon na po papasok yung infusion. No? Kasi nga, para sa, bisig may research din yung infusion kasi, halimbawa sa bloodline natin, meron tayong gustong mukha or gustong itsura na ma-achieve. Yan. So, ibabangga natin yung sa bloodline natin, yung bagong breed. And yung bagong breed na yon, no, yung anak nila, magsiselect po tayo doon ng isang pares or trio, isang lalaki or dalawang babae or isang pares, isang babae, isang lalaki na magkapatid. Yan. Tapos, yung anak nila, no, is ibabalik sa father, no? Yun yung tinatawag na back to father. Yan. Yun po yung infusion para ma-achieve natin yung halos isang muka or ano yung gusto nating mapagawas na lahi ng mga manok natin. Pero dito sa manuka natin, dahil nga for meat and egg production tayo, hindi po natin ginagamit yung infusion. Dito lang po, ginagamit lang po natin yung ating nag-a-add lang po tayo ng mga breeds, mga magagandang lahi, parang upgrading lang, no? Nag-a-upgrade po tayo every breeds dito para mapalaki yung ating meat and egg production na type na manok. Yan, katulad dun sa kabila, may Jersey Giant tayo, may mga pure breeds, inahaluan natin siya ng mas magagandang lahi pa, mas mamahalin, and binibenta ng same lang po ng presyo. Kasi nga, for meat production, 200 pesos or 220 pesos lang po kami dito per kilo. Dito sa pagbibreed din, halimbawa, masakitin yung manok, no? Minsan kasi yung mga masikitin, sila po yung nagdadala ng maliit na lahi. Kasi nga hindi healthy yung kanilang mga similya. So halimbawa, merong mga masakitin sa inyong mga manok. So that is the time na pwede nyo silang ikal or pwede nyo silang katayin. No? Alisin nyo po sila sa inyong breeding program. Kasi nga hindi po healthy yung kanilang similya kapag ganun, kapag masakitin. So dito, halimbawa man lang is makain ng gamot within 1 week, naging okay siya. No? Yung ibig sabihin ko masakitin is yung sakit po na matagal pong gamutin, no? Na umaabot ng how many months, ganun pa rin, walang pinagbago, kahit ahanin na natin yung kahit anong klase pang gamot yung ginamit natin, no? So, kapag ganun po, kapag matagalan yung paggamot sa kanya, no, that is the time na i-out natin siya sa breeding. Pero kapag halimbawa 3 days lang to 1 week, naging okay na siya, balik sigla na, balik alindog, no? So, wag natin siyang alisin sa ating manukan, no? Kasi nga kapag ganun, madali lang naman siya gamutin. Ibig sabihin kapag yung mga anak niya, no,
healthy po yan. Halimbawa, nagkasakit, no? Madaling gamutan lang, magiging okay na. Dito naman tayo sa mga Rhode Island Reds natin. No? So, sa Rhode Island Reds natin, yung gagamitin natin dito pag-upgrade natin is yung ating pang show type. No? Kasi yung pang show type kasi mas malaki, mas maganda yung balahibo. And mas maraming naaakit na buyers, no? Doon sa Rhode Island Reds natin. Yan. Yung kinagandahan kasi sa Rhode Island Red talaga, malakas silang mangitlog din and maganda yung kulay. Ito yung isa sa kinagandahan kung bakit naaaliw yung mga buyers natin dito. Dahil nga, sa ganda nilang tignan, no? Pwedeng pang konsumo, pwedeng pang alaga, dahil sobrang ganda ng kulay nila. No? So, mahilig ka sa pulang manok, yan, maganda to sa backyard, napakaganda po. Black Ostrich natin, maganda din naman, no? Halos lahat naman ng manok, magaganda. Pero, marami talagang naaliw dito sa Rhode Island Red, no? By the way, yung Rhode Island Red kasi is para siya talaga yung sumikat dito sa Pilipinas na heritage chicken, no? Aside sa Black Ostrich, yan. Tatlo kasi ito sila na sumikat talaga. Rhode Island Red, Black Ostrich, tsaka yung Barred Plymouth Rock. Yan. So, sa Barred Plymouth Rock natin, konti na lang yung naiwan sa atin dito, no? Kasi, napapansin ko kasi sa Black Ostrich, solid na solid siya. Kasi nga, siya yung number 1 talaga sa affordable and consumable na heritage chickens. Yan. Pero kung gusto niyo siyang i-upgrade yung ating Black Ostrich, pwede po kayong gumamit ng Jersey Giant or show type na Black Ostrich. Yan. Dito naman sa Rhode Island Red, para sa akin need siya i-upgrade, no, which is yung gagamitin natin yung show type, no, kasi nga itong Rhode Island Red, no, malakas naman siya mangitlog pero sa timbang, no, mas mabigat yung Black Ostrich. Yan kasi kaya para sa akin, and malakas din po mangitlog yung Black Ostrich. Pero yung buyer kasi talaga, no, halos lahat ng buyer natin gusto talaga ng Rhode Island Red. Yan. Kasi kahit ako, no, nagagandahan talaga ako sa Rhode Island Red dahil sa kulay nito. Yan. Sa pangitlog naman, hindi naman nagkakalayo. Siguro sa isang manok, no, yung diferensya lang nila sa Black Ostrich is 10 eggs per year, yung agwat, no. So hindi naman siya big deal, pero magiging big deal siya kung egg production yung hanap ninyo or meat production. Kasi kapag meat and egg production, talo talaga siya sa Black Ostrich. Pero kung pang-konsumo lang naman, pang backyard lang naman, or kung passion nyo talaga yung pag-aalaga ng pulang manok, no, so dito kayo sa Rhode Island Red. Ayos din po talaga, mas matangkad lang sila, no, tignan. And mas matangkad talaga sila kung isusukatin, no. Kung ikukumpara yung Rhode Island Red tsaka sa Black Ostrich, no. Ito panalo na lang sa tangkad at sa kulay, Black Ostrich naman panalo sa timbang at sa pangingitlog.